sa ating problema sa Mindanao, sa ating ekonomiya. Ang magiging Pangulo ngayon ay haharap sa isang problema ng pananalapi o fiscal crisis na napakalaki. 300 billion ang ina-expect natin na kakulangan natin itong taon na ito and siguro mga another 300 billion next year. Hindi ka pwede magkaroon ngayon ng isang Pangulo na mag-aaral pa. And right now, for example, tumataas ang ating presyo ng ating mga gasolina ng langis. At nawasak yung crop natin, itong mga bagyo. Malalaking problema ito na haharapin ng bansa. Kaya ang sino man magiging Pangulo, nararapat na kaya niyang harapin ito. Kaya ang pagbabagong gagawin mo, sabay-sabayan sa problema ng corruption. Dapat siya sa una pa lamang na mga araw, iliwanagin mo na hindi magiging corrupt itong administrasyon na ito. Lahat ng yung mga bidding, i-televise mo at i-open mo lahat sa media, sa lahat ng gusto magtanong, open lahat. Tapos sa pag-bidding, televised, para mabigay mo yung mensahe na talaga magiging malinis itong administrasyon mo. At tapos yung mga pangulo halimbawa ng kolehiyo, kasi kinakailangan mapagalaw mo yung bureaucracy. Kailangan mapagalaw mo yung mga government institutions, no? Yung mga empleyado, na kailangan mag-compete sila, na kailangan yung mga mayor nagko-compete sila, pagalingan sila, at yung mananalo bibigyan mo ng insentibo ng mga proyekto. Kailangan yung mga pangulo ng mga kolehiyo, kailangan maglalaban-laban para magpagalingan sila. At kung hindi ka magaling, doon ka na lang, balikan na lang sa high school. Kung yung mga administrator ng hospital, kailangan mag-compete sila. At yung mga mananalo bibigyan mo ng mga rewards na mga proyekto. But you have to create a very competitive culture sa ating bansa. Pag hindi mo nagawa yan kasi, dahan-dahan ang galaw natin, hindi tayo talaga makaka-advance. And then, pangalawa, kailangan gumawa ka rin ng yung ating tinatawag na entrepreneurial revolution, na babaguhin natin yung kaisipan ng ating mga kababayan na kaya nila magsarili, kaya nila mag-isa. Hindi lang kailangan magtatrabaho ka lang. Kung hindi ka makahanap ng trabaho, magsubupo ka lang, yung magtinda-tinda ka lang, at bibigyan natin ng encouragement yan, yung paano sila makakakuha ng puhunan, talagang aalalayan natin yan dahil gusto kong makagawa ng milyong-milyong mga maliliit na mga negosyanteng Pinoy na siya magtutulak ng ating ekonomiya. At sabay mong gagawin yan, kasabay ng paglutas mo ng iba't ibang mga departamento, yung mga problema nila. Kaya ang mapakahalaga na yung susunod na Pangulo, marunong na multitasking. Hindi pwedeng dahan-dahan, mag-on-the-job training ka pa, or sasabihin mo na, edukasyon muna, after 1 year, kalusugan naman, after 1 year, Mindanao conflict naman. Hindi ganyan eh. Ang magiging Pangulo ay unang araw pa lang, lahat ng problema, haharapin mo na sabay-sabay. Kaya nakikita ko na hindi pwedeng magawa mo yan kung hindi ka pa nakakaranas, mamahala ng isang malaking organisasyon din. At madali sabihin yan, pero mahirap magawa kung wala ka pang karanasan. Interesting thing you said, no? First 100 days o kaya unang taon, kailangan maumpisahan mo na yan lahat. A lot of people say, and I think you agree with this, it's in the first year of your presidency that you have the most influence, the most power, the most political capital. And after that, medyo nagdi-diminish yan over time, no? So, katulad nga ng sinabi nyo, you have to energize the bureaucracy, you have to teach people that the idea that they can stand on their own. How do you plan to do that sa unan yung taon? Kasi sa dami nga ng problema na kailangan yung harapin in the first year, how do you prioritize that? Ako kasi, una-una yung infrastructure. Yung tingnan mo lahat ng mga proyektong ginagawa, tapusin mo na mabilisan lahat yon. And then, i-bid out mo na lahat ng mga projects sa simula hagad. Alam mo, kaya lang naman tatagal yan kung may humihingi na nalagay dyan. Ano? Pero kung wala namang hihingi, mabilis yan eh. Then you can welcome foreign investments immediately. And makikita nila na ba transparent ito and mukhang walang lagayan to administrasyon na to, and that will encourage the foreign investors to come in. And so yun, makaka-inspire ka dyan. Pagkatapos may yung mga doables kagad. Unahin mo kagad yung nakikita nila. Yung paglinis ng kapaligiran, yung mga desisyon na pending, desisyonan mo kagad. Pag madami sila nakikita mga changes. Halimbawa, dapat yung mga proyektong idudugtong natin, yung NLEX sa SLEX, no, yung South Luzon Expressway to Northern Luzon Expressway, dapat yan magawa kagad. Dapat ma-extend kagad yung Northern Luzon Expressway sa Rosario, La Union. Proyekto rin yan. Dapat ma-extend kagad yung Southern Luzon Expressway hanggang Lucena muna
At pag sabay-sabay mo kagad ginawa yung mga bagay na yan, makikita nila na gumagalaw itong administrasyon mo. But the Then you have momentum. yung momentum. But the challenge here is, gagawin mo yan na merong fiscal crisis. Oo. Kaya napakahalaga na yung ating pagkolekta ng taxes ma-improve natin. Before, we used to collect about 17% of the GDP during the time of FBR. Now it's down to about 14%. And it's going, at the rate it's going, it could go down to as low as 13%. Now, 3 to 4% of the GDP represents about 250 to 280 billion pesos that we have lost in terms of efficiency. Kung yan maibabalik natin yan, then we can address the deficit as we jumpstart the economy. Sabay kasi yan eh. Ang maganda kasi sa infrastructure ay makaka-generate na employment yan. In effect, you are pump-priming the economy. But at the same time, you are inspiring the people and the foreign investors. Which might be more important actually. 'Di ba? Kasi ang sinasabi nyo, you have to show results right away. That inspires confidence. It builds your political capital so that you can do more things. Kailangan tsaka establish mo wala magiging corruption on the part of the office of the president, for example. You will focus on the key agencies of the government na pinaka-corrupt prone. Kung ano yung mga agencies na yun, doon kagad ka mag-focus so that you will establish na sa unang mga araw pa lang na yung administrasyon na yan ay hindi magiging corrupt, magiging malinis yan. Pero kailangan may concrete actions ka na gagawin. Hindi pwede yung mga plano lang. Remember that if after 1 year, wala ka pang nagagawa, hindi na maniniwala sa iyo yung buong bureaucracy na may magagawa ka pa. You will have failed in your term. Sir, you talk about corruption. No? Ang daming lumalabas in the last 9 years, issues of corruption against this current administration and even the previous administrations. Lahat yan ay na-accuse ng corruption. How do you set an example, first time out, about your office not being corrupt? That's why, ang kabukhan na sinabi ko kanina na yung mga projects na for bidding, i-define ko yan. I will invite everybody. Ito, open yan. Within 90 days, ilalagay yan. Pero everybody is invited to scrutinize the cost, the details, and then I want the bidding on television. Televised talaga. Tapos, the foreign investors will be invited and talagang sasabihin sa kanila na walang hihingi sa inyo rito. And ang requirement lang natin ay kailangan mabilis. Kailangan mabilis. Let me ask you this also, sir, kasi you have business interests. You were a real estate tycoon, let's say, no? You've fallen on hard times, but you've also come back. And today, your company is one of the largest developers in the country again. Home builder, yeah. Yeah, Vista Land and Lifescapes. What will be your position with regard to your business interests? Okay kayo lang. nahalal? I will follow the law. Whatever the law says. Yan din napag-aralan na namin at kung ano hinihingi ng batas, gagawin natin yan. Divest? Well, if need be. Palagay ko, I will have to divest. Kaya lang, mahirap naman mag-divest ka na hindi ka pa nananalo. Siyempre. Ibig sabihin ko, I will follow whatever the law says. And to me, siyempre, pagtakbo mo ng presidente, you have to follow the law. And you have to set the example. We're taking a short break. More with Senator Manny Villar when we return. Welcome back to The Big Picture. I'm Ricky Carandang. We are continuing our discussion with Senator Manny Villar. Sir, before the break, we were talking about how you had to make a big impact in your first 100 days or in your first year. You talked also about setting an example against corruption. You said kung kailangan mag-divest, magda-divest kayo. But you yourself had previously been accused of corruption in the C5 case. What do you have to say about this? Alam mo, Ricky, kukorigil lang kita. Umarap ako sa Senado, pero short lang. Sabi ko, this will be the first and the last na magsasalita ako doon kasi hindi ako naniniwala na mayroong basihan yon. But nakita mo naman siguro, napakadami hearings na ginawa dyan. Hindi ko naman napigil yan, hindi ko pinigil yan. Doon sa una. Pagkatapos ng halos isang taon na tinitingnan ng mga presidentiables, kasi mga presidentiables lang naman ang interesado dyan, very happy ako kasi lahat ng mga witnesses doon nagsasabi wala akong kasalanan. Kaya habang tumatagal yung mga hearing nila, ay lalo lumilinaw na wala akong kasalanan. Kaya ako tuwan-tuwa. At sana naman, yung mga maliwanag naman ay humingi naman ng dispensa sa akin sapagkat kahit pa paano na-apekto naman ang pangalan ko dyan. Pero maliwanag ngayon, Ricky, ngayon masaya ako
na napatunayan wala akong kinalaman dyan, walang masama